Nagagalak ang aming mga puso, nagpapahayag ang aming mga labi ng mga papuri at pasasalamat dahil sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan sa amin. Walang sinuman sa amin ang inyong iniiwan at pinababayaan na kahit paman na dumaraan at nakakaranas kami ng mga pagsubok sa buhay, subalit tapat ang inyong mga salita, Panginoon, na walang nagtitiwala, lumalapit sa inyo na inyong pinababayaan. Salamat po sa buong isang linggong nagdaan, lumipas, na walang sinuman sa amin ang napahamak, Panginoon. Kaya marapat lamang na aming ibalik sa inyo ang lahat ng papuri, kaluwalhatian. At ngayon, sa aming pagtitipon at pagsasama-sama, muli, Panginoon, samahan, pangunahan niyo po kami. Dahil kung wala po ang inyong presensya, pagsama sa amin, wala po kaming magagawa. At kung anuman po ang aming mga kahilingan o mga panalangin na itataas sa inyong trono, Panginoon, pagpalain niyo po, abutin niyo po kami. At pagalingin ang may sakit, palakasin ang nanghihina at nanglulupaypay, at patatagin ang mga nawawalan ng pag-asa. Kaya hayaan niyo po ang mga salita po ninyo, ang inyong Espiritu Santo ang siyang mangusap, magturo sa amin. At ang lahat po ng aming kahilingan ngayong araw na ito ay amin pong tinatanggap sa pamagitan ng pananampalataya namin sa inyo. Salamat, ito pong aming samdalangin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan na lang po natin. Bago tayo magsiupo, atin munang babasahin ang mabuting balita ng Panginoon. Sabi po sa Aklat ng Awit o Book of Psalm, chapter 127, from verse 1 up to verse 2. Dalawang verses lang po ito. Ulitin ko sa Aklat ng Book of Psalms or Aklat ng Awit sa Tagalog, sa 127 chapter verse 1 and 2. Ang sabi rito, unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Unless the Lord guards the city, the watchman keeps awake in vain. It is vain for you to rise early, to retire late, to eat the bread and anxious labors. For He gives blessing to His beloved even in His sleep. Sa Tagalog, ganito ang pagkasabi. Kung wala ang tulong ng Panginoon sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat ng Panginoon sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito.
walang kabuluhan ang paggising ng maaga at pagtulog ng gabing-gabi na sa pagtatrabaho upang may makain. Dahil ang Panginoon ang nagbibigay ng mga pangangailangan ng kanyang mga minamahal kahit sila'y natutulog. Amen. Purihin natin ang Panginoon. You may be seated, mga kapatid. Pwede na tayo makaupo. Praise the Lord. So, medyo iba ngayon ang ating mapag-uusapan ay nandoon sa aklat ng mga awit. The Book of Psalms is, these are the sama-sama, no? Composition po ito ng iba't ibang author. And most of the author here is si David, andyan si Moises, meron din dyan kay Solomon. In fact, this Psalm 127 is the Psalm not of David but the Psalm of Solomon. Isang hari na matalino, na binigyan ng karunungan ng Diyos. Matalinong hari na pinagpala ng Diyos, hindi lang sa kayamanan, kundi sa karunungan. Siya po ang galing po sa kanya ito. Ang Book of Psalms ay mga poetry or mga ng mga Israelita, history kasama ang kanilang kasaysayan dito. So pinagsama-sama po ito, mga kapatid. So yan po ang ating pagkukunan ngayon. At dahil dyan, sa Book of Psalms na yan, is hope and pray na anuman po yung ating napagdadaanan ng mga challenges, how to paano natin maaabot yung ating mga goals sa buhay, paano tayo magiging matatag, at paano tayo makakaiwas sa mga failures, sa mga kabiguan. Even though it is part, kahit na bahagi ito ng buhay ng tao, pero pwede pa rin nating maiwasan o pwede rin maging aral sa atin upang hindi na natin mararanasan pa muli. Kasi ang buhay ay hindi lamang puro pagbagsak, kailangan puro paabante rin at pagtatagumpay. We don't need to go to university or colleges just to become a successful person. Hindi po ganun. Otherwise, walang mga tao ngayon na successful na kahit hindi naman sila dumaan sa mga university. At hindi rin naman lahat pag galing nakapag-aral ka ay nangangahulugan successful ka na kaagad. Hindi po ganun ang standard o basis, mga kapatid. Nang basihan po niyan na tulad ng sinabi ng Book of Psalms, kung wala ang tulong ng Panginoon, sabi diyan, ang nagtayo ng bahay walang kabuluhan. Kung wala rin ang pag-iingat ng Panginoon sa isang bayan, wala rin kabuluhan yung pamamalakad o pagbabantay ng mga authority sa kanilang country o bayan. Kung walang kabuluhan ang paggising daw ng maaga, tapos matutulog ka na ng late at night, magtatrabaho ka para may pagkain ka dahil ang Panginoon daw ang nagbibigay ng pangangailangan sa kanyang mga minamahal habang sila ay natutulog. Psalm 127 verse 1 and 2. May mga bagay sa buhay natin. There are things, ika nga. There are things sa buhay natin na mapapansin natin that most people desire. Well, lahat naman tayo may desire, di ba? Unang, some desire a good or a beautiful family. Totoo yan. Kung wala ka namang calling ng single blessedness, natural. Sino ba namang taong hindi naghahangad ng isang maayos at magandang pamilya? Sabi daw nila, di ba hindi marangya, mayaman, basta maayos lang ang pamilya, walang away, hindi nagkakaroon ng mga malulubhang sakit, hindi nadidisgrasya. Parang ganun po. There are things in life that most people desires a good family. Not only that, desire protection from violence. Kahit kahit anong successful mo, kung hold upin ka lang, re-repin ka lang, di ba? Kahit anong galing mo, kahit anong husay mo sa trabaho, kung pipinsalain ka lang, sasaktan ka lang, pagtitripan ka lang, papatayin, etc.
wala rin. Kaya yung iba, takot na takot sa makipagsapalaran sa abroad, lumabas, kasi nga dahil sa mga crimes or violence. Not only that, people desire success in their work. Kapag karirhuman ka, mahilig ka dedicated ka sa work, natural. Hindi ba lahat ng pagtitiis at pagtsatsaga na binubuhos mo sa trabaho mo, gusto mo maging successful ka sa trabaho? Parang dito sa Macau. But hindi lahat ng nag-abroad na OFW sa Macau ay naging successful. Yung iba lang, break even. Ang ibig sabihin ng break even, nagtiis, nagtsaga, napagod, nakaipon, nakapagpatayo ng bahay, nakapagpaaral, pero wala nang tira. Lahat naubos na. Break even lang. Hindi yung pag-retire dito sa trabaho, nag-business, umupo at nagpapasarap lamang kasi tuloy-tuloy yung kanyang income. Parang ganon. And that is part of success. Hindi yung pag-uwi mo, pabigat ka sa mga anak mo, pabigat ka sa mga relatives mo kasi wala na, naubos na talaga. So, parang hindi success. Parang parang may kulang pa rin. Not only that, everyone is desire not only success sa trabaho, sa work nila, success din sa healthy body. Di ba? Ang hirap kaya magtrabaho kapag marami tayong dinaramdam sa katawan. Di ba? Kasi yan nga yung pinagmamalaki ng iba eh. Di ba? Na daw tuyo kinakain o talbos, no? Basta lang wala daw sakit. Ewan ko, kung kaya, hindi nila may pinagpapalit yan sa pera o kayamanan. Kasi aanin mo naman ng yaman-yaman mo, pero bilang na lang yung kinakain mo. Hindi katulad ng iba, walang kayamanan, pero makakain nila lahat ng gusto nila. Parang gano'n. Yun po yung katwiran nila. And not only that, happiness in life. Diba? People are desire for a happiness in life. Yung sa kabila ng lahat ng ginawa mo, at the end, happy ka, masaya ka. Diba? Hindi yung at the end of your life, eto na, ang daming pumapasok sa utak, sa isip mo ng mga regrets. Nagkakaroon ka ng mga regrets sa buhay, mga kapatid. To be a happy life is yung mga taong nakontento, tanggap nila yung pinagdaanan nila mga trials, mga failures, kabiguan, natanggap nila yon sa buhay nila. At hindi nila binabase at hinahanap ang kanilang buhay, ang kanilang pananaw, standard sa ibang tao, kundi nagkakaroon sila ng sarili nilang prinsipyo na tinatayuan na whether they are bad or good is nasa akin pa rin ang dahilan para maging masaya. Nagiging masaya tayo, hindi dahil sa iba, kundi dahil sa iyo. At higit sa lahat, sa pananampalataya sa Panginoon. Amen? Amen? So, for such things, people expend much time and energy to attain, para makamtan lang nila. Another one is, mga kapatid, yet our effort alone will not ensure that we obtain such thing. Kung sa atin lang, sa'yo lang, wala nang kinalaman ng ibang tao o pati ang Panginoon, that effort alone will not ensure that we obtain that success. Yung mga bagay na yan. Dahil pumapasok dito ang awit 127 verse 1 and 2, unless the Lord builds the house. Maliban ng Diyos ang nagtayo ng bahay. The labor in vain who build it. Mawawala ng kabuluhan. The word vain, walang empty or useless. The labor in vain who build it. Mawawala ng kabuluhan yung nagtayo nito. Unless the Lord guards the city. Maliban ng Diyos ang nagbantay ng isang syudad. The watchman, yung taga-tingin, taga-keeper. Unless the watchman keeps awake in vain. Verse 2, it is vain for you to rise early, maagang gumising, hating gabi na kumatulog, kumain ng tinapay at mag-alala dahil ang Diyos ang nagbibigay ng pagpapala sa kanyang mga mahal habang sila ay natutulog.
Ano po ang ibig sabihin dito ng highlights ko na mga word na ito na highlights ko? What is the meaning of the word vain mentioned by the psalmist? Itong psalmista na sumulat. Ang meaning ng vain na yan is empty. Empty. Ibig sabihin, ungkab, walang laman. Ibig sabihin, kulang. May kakulangan. Or another is nothing or worthless. Hindi lang empty, worthless. Walang saysay, walang halaga. Worthless, walang value or to no good purpose. Walang layunin, walang hangarin, walang plano, walang purpose. That's the psalmist's view. The view niya is ito, that human enterprises only succeed by the divine blessings. Yan yung pananaw ni Solomon na sumulat ng poem na ito ng about the work natin o ng trabaho ng ginagawa ng tao sa mundong ito. So that human enterprises only succeed by the divine blessing. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay nagtatagumpay, sumasagana, lumalago, at yumayaman, may kinalaman ng Diyos. Hindi yun ginawa ng isang tao lang. May part. Merong divine intervention, parang ganon. Blessing. And not all labor succeeds. Hindi lahat ng trabaho o ginawa natin ay nagtatagumpay. There is the labor that pays. Meron din. Kasi kung lahat ng gumagawa, nagtatrabaho ay nagtatagumpay, ba't meron tayo nakikita? At kung iisipin ninyo, mas marami pa nga ang nagpe-fail kaysa nagsasucceed. Do you believe? Naniniwala kayo dyan? Mas marami ang nagpe-fail kaysa nagsasucceed. At hindi nangangahulugan, pag nag-fail ka, hindi nangangahulugan, hindi ka na magsasucceed ulit. Yung nagtagumpay, pwede rin bumulusok. Tama po ba? Pero yung nabibigo, ang daming chances para makatayo at makabawi. Pero, base siguro sa atin, kasi sa mga nakikita natin sa paligid, mas marami ang naging vain, na walang kabuluhan, naging unsuccessful, nag-fail kaysa doon sa mga naging successful. Challenge pa nga yun eh. Alam niyo ba, pag tayo ay nag-fail, nagiging challenge sa atin yon para bumangon, tumayo at abutin mo ulit ang iyong goal sa buhay. Di ba? Pag ang isang tao ay successful na tapos nagkakaroon na kasi siya ng complacency, nakakampante na siya, yung wala na siyang iniisip, di na siya nag-aalala. Complacency, pagkampante ka na, delikado na yun. Kailangan, kahit naabot mo ang hangarin at goal mo sa buhay, huwag ka pa rin hihinto, titigil. Huwag kang makampante. Gumawa ka pa rin, magpatuloy ka pa rin. Yun ang ibig sabihin. Dahil pag hindi ka nagpatuloy, merong mangyayaring pagsubok, problema sa buhay. So, go on lang ika nga. Not all labor succeed. There is the labor that pays. Kaya, ang aking isi-share sa inyo, the labor that pays. Sa Tagalog niyan, ang trabaho o ang labor, ang ginawa na pumalya. Tagalog na tayo, hirap pa sa Tagalog, mga kapatid. No. So, ano yun natin ito ngayon? The labor that pays is unless God involved in our families. Bakit daw nagkakaroon ng failure? Pagbagsak ang ating ginagawa, ang ating pangarap sa buhay, maliban unless God is involved in our families. Maliban ng Panginoon ang gumawa. Ang pagkasabi sa Tagalog, kung wala ang tulong ng Panginoon. Sa English, unless
the Lord builds the house. Sa Tagalog, medyo malinaw. Kung wala ang tulong, ibig sabihin, nagtatagumpay ang isang tao kapag ini-involve niya ang Diyos sa kanyang pamilya. Do you believe that family is a gift from God? Yes, very. It is God who instituted the family. In the Garden of Eden, siya ang nagtayo niyan. Iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at sasama sa kanyang mapapangasawang babae at sila'y magiging isa. So, commandments ng Diyos yun, disenyo yun ng Diyos na nagtayo ng family. Even the government is instituted also by our God. So everything in this world, lalo na ang simbahan ng church. Church was instituted also by God. At yung mga in-institute niya na yan, dyan niya binibigay yung authority. Sa pamilya, ang may authority, nanay at tatay. Sa simbahan, ang may authority, ang mga priests, ang mga leaders. Sa government, ang may authority, the presidents and the senates, etc. Sila ang mga may authority. Now, unless God is involved in our families, pag hindi natin isinama ang Diyos sa pamilya natin, doon papasok na ang nagtayo ay mawawalan ng kabuluhan. Lahat tayo parang builders dito sa mundo eh. We build our own dreams, our families, our future. Lahat tayo. Tinatayo. Tayo ang nagtatayo. Although ginagabayan tayo ng mga parents natin, mga kaibigan, kasamahan natin na nagbibigay ng advices, mga tips, para gumanda ang future mo, pero nasa sa atin pa rin yung tinatawag na pagpili at pagpapasya. Kahit naman meron kang mahusay na advisor at mahusay na supporter, pero kung hindi ka pa rin marunong sumunod at tumanggap, palagay ko, hindi ka rin magiging successful. A beautiful home, a good home requires God's involvement. Kailangan talaga ng pakikilahok ng Diyos, pagsama ng Diyos. Pag wala yung pagsama ng Diyos sa isang pamilya, mawawasak po yan. Tinan po ninyo, napakarami pong mga pamilya ngayon, rich and poor ha, mayaman sa mahirap, hindi nangangahulugan pag mayaman, hindi mawawasak. Hindi nangangahulugan pag mahirap, hindi mawawasak dahil matatag daw ang mga mahirap. Hindi binabasihan yung estado, ang binabasihan the attitude and the characters of the families. See, mga kapatid, naalala niyo ba itong Psalm 127 uli? Unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. The same, unless the Lord guards the city, the watchman keeps awake in vain. So, a good home requires God's involvement. Kailangan talaga natin ito, mga kapatid. Kasi kung ang tahanan natin na pupokus lang sa trabaho, pag-aasikaso, pag-aaruga, income, o happiness, or mga schedules, kapag wala ang Diyos, hindi isinasama, hindi siya pinapapasok, hindi tayo magkakaroon ng successful na family. At yung pinakamahirap sa isang family, kung si nanay lang, o si tatay lang, o si nanay lang, at saka si ate, dapat lahat sama-sama. Hindi mo man makuha ang full support ng lahat ng membro ng pamilya sa iyong pananampalataya, ang mahalaga ay hindi kayo nagkokontrahan at nag-aaway-away. Kasi si Satan, ang isa sa kanyang paraan, parang isang pamilya hindi maging successful, maglalagay siya ng division, ng agwat o barriers. At higit sa lahat, maglalagay ng mga misunderstanding. Imagine, nagtataka tayo. Isang tiyan lang naman, hulmahan lang naman ang pinanggalingan ng magkakapatid, pero iba-iba ugali. Diba?
Kung 5 kayong magkakapatid, saan ba galing? Dun lahat sa tiyan ng parents. Paglabas, may mataas ang tingin sa sarili, may magaling, may matatakutin, may paladuda, may matigas ang ulo, may black sheep, may white sheep. Siyempre, kung may black, may white, siyempre. Yan ang ibig sabihin. A good home requires God's involvement. Without it, we will lose our goal in life. Sabi daw nila, kung magtatayo daw ng pamilya, ay unahin daw na isama ang Panginoon sa pagtatayo. Well, mapalad yung mga taong nagkaroon sila ng parents, bata pa lang sila, yung minumulat sila sa simbahan, magdasal, tapos basta matutong magsimba, tumawag, manalig sa Panginoon. Maganda rin naman yon. Pero kung hindi mo mauumpisahan yon, pwede mo namang gawin pa sa kalagitnaan hanggang huli, kung depende kung gaano ka katyaga. Pero kasi pag nakagawa ka agad ng base, ng pundasyon, dadalhin na rin yun ng bata hanggang paglaki niya. Hanggang paglaki niya. Ang pagiging parents pa naman, pang habang buhay na pangangalaga. Hindi yan humihinto. Magugulat kayo, lalo na sa kultura natin mga Pilipino. Pag ang anak mo nakapag-asawa na, may pamilya na, dapat hindi mo na siya inaalala, di ba? Kasi sarili niyang buhay yun. Ikaw nga nakatayo ka sa sarili mo Dapat ganun din sila. Pero pag parents ka, hindi Naalala mo pa rin yung panggatas ni apo mo, pang-susun mo yung ganito mo. Baka naputulan sila ng ilaw, naiinitan si Junior, dahil sobrang init, kulang ng ganito. Inaalala mo pa rin. Imagine, may pamilya na inaalala. Ganun ang culture natin, mga kapatid. Noong ako nasa Samar 2010, na-assign ako sa buong Samar. Merong isang nanay na pinalaki niya talaga ang worker po yun Pinalaki niya talaga ang kanyang anak sa Panginoon. Tapos nang nagbinata, naging addict yung kanyang anak. Sabi niya, Brad, may kulang ba sa akin? Ako ba problema? Sabi ko, palagay ko hindi ikaw ang problema. Ginawa mo naman lahat base sa pag-uusap nating dalawa. Ba't nagkaganon yung anak ko? Kasi yung mga anak natin, pag may nakakasama yan na ibang mga tao, ibang barkada, nagkakaroon yan ng tinatawag na transference of spirit. Yung espiritu ng ibang tao na sa evil spirit, tumatransfer. Pag hinalo mo ang sariwang kamatis sa mga bulok na kamatis, pagdating ng panahon, ilang araw, mas dadamay na mabubulok yung kamatis. Ganun ang nangyari sa anak mo. Napasama lang. Pero huwag mong sisihin ang sarili mo. Kasi, although it is panghabang buhay na pag-aasikaso, pagtingin, pag-aaruga, but hindi mo pa rin control. There's a time na tatanggapin mo na hindi mo control. Parang ako, parang gusto kong dyan muna yung mga anak ko sa bahay pag ako'y nagpaalam kay Brother Mike na ayoko na mag-mission para kasama ko sila. Ang worry ko ganito Pag ako nagpaalam kay Brother Mike na hindi na ako mag-mission at dyan na lang ako sa bahay, ang worry ko, baka sila naman ang mag-alisan at maghanap na yung pamasawa. Di wala rin. Bakit ako tumigil sa bahay kung sabi nila, Papa, may asawa na po ako, bubukod na kami. Sabi ko, wala rin, hindi rin timing. Dito na lang ako sa Macau. So, that's it. Did you remember the life of Abraham and Sarah? The life of Abraham and Sarah is the disorder in the home of Abraham and Sarah. Saan nagsimula ang disorder ng kanilang pagsasama, ang kanilang tahanan? Pag binasa natin yan, now Sarai, Abraham's wife, had borne him no children. Wala silang anak. But she had an Egyptian slave named Hagar. Wala silang anak, pero meron siyang katulong na alipin na si Hagar. And verse 2, so she said to Abraham, sabi ni Sarah kay Abraham, the Lord has kept me from having children. Go sleep with my slave. Perhaps
nawa, sana I can build a family through her. Abraham agreed to what Sarai said. During that time, ang customary nila, pwedeng ipagamit at gamitin ang alipin kung walang anak ang mag-asawa. Sa kanilang customary, ano yun? Pwede yun. But in the eyes of God, syempre hindi pwede. Diba? Kasi una nangako ang Diyos kay Abraham na siyang magiging ama sa kanyang asawa kay Sarah. And then, to make the story short, ikakat ko po yan kung binabasa nyo na lang dyan. Hindi ko na babasahin, uubusin yung oras ko. To make the story short, di pumayag na yun sa Abraham. Bakit siya pumayag kay Sarah? Kahit na alam niya na hindi yun ang promise ng Diyos, hindi yun ang kalooban ng Diyos. Maaaring yung mag-asawa ay merong hindi na rin magandang relasyon. Kasi sa isang relasyon, parang ganito lang yan para lang tumagal ang relasyon, pagsasama, kailangan may nagpaparaya. Amen. Kahit alam mong hindi maganda, isasakripisyo mo yung pagpaparaya na yun, tatanggapin mo para lamang maingatan mo ang asawa mo, anak mo, o kapatid mo na hindi lang kayo mag-away. Pero mahirap yung relasyon na nagsasakripisyo ka dahil para hindi lang mag-away. Di lalo kang aawayin ng aawayin. So kailangan mo rin sabihin ang totoo at tama. Pagiging honest. Then, ang nangyari, nagkaanak ngayon si Hagar. Ang ginawa ngayon ni Hagar, minaltrato niya ngayon yung kanyang amo. Nagsumbong ngayon si Sarah. Yan na. Palibasa, nagkaanak na, minamaltrato na ako. Tingnan mo tong alipin mo, minamaltrato na ako. Sabi ni Abraham, hindi ba binigay ko siya sa iyo? Ikaw ang may power and authority. Gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya. Ang ginawa niya ngayon kay Hagar, pinalayas niya. Pinalayas niya si Hagar. Si Hagar, doon nagsimula ang lahi ng mga Muslim kay Ismael. Sabi ng Diyos kay Hagar, pagpapalain din kita, gagawin kitang isang malaking bansa at pagpapalain kita. Kaya balik ka doon sa amo mo. Bumalik siya sa amo niya. To make the story short, dumating ang time, nagkaanak na si Sarah. And that is the promise of God to Abraham na nandoon kay Isaac. Anong nangyari? Nagkagulo, nag-away-away. Bakit? Kasi hindi isinama ang Panginoon. That's the point. May faith sila sa Diyos, narinig nila promise ng Diyos, ang covenant ng Diyos sa kanila, pero hindi nila pinanghawakan at isinabuhay yung salita at sinabi ng Diyos sa kanila. Gumawa si Sarah ng sariling diskarte, sinang-ayon na naman ni Abraham kahit pangit ang diskarte, nagkagulo-gulo sila sa bahay. Nag-away hanggang nagkasamaan ng loob. That's the point. Kapag wala at hindi kasama ang Diyos, the labor of men who build the house, if you build the house, your labor will be failed kapag hindi mo isinama ang Diyos. Amen. Nangyari din yan sa buhay ni Lot. Si Lot ay pamangkin ni Abraham. Nang dumami ang kanilang mga alaga, di nag-aaway-away na yung kanilang mga katulong sa pag-aalaga ng mga kambing, tupa, mga ganon. Sabi ng dalawa ko, mag-decide tayong dalawa, maghiwalay tayo. Sabi dyan sa story ng verse 5 and 6, kung doon ka sa kanan, dito ako sa kaliwa. Kung ang pipili mo dito sa kaliwa, dito ako sa kanan. So sa madaling sabi, si Lot, ang pinili niya ay yung plain, the city of plain, yung kapatagan na maganda yung syudad, maganda yung irrigation. Si Abraham ay nanatili sa Kanaan. Yung Kanaan kasi marami siyang valleys. At wala siyang irigasyon, nabubuhay lang sa ulan, aasa lang sa ulan. So, Abraham remained in Canaan, but Lot chose the plain of the cities of Sodom. Anong nangyari? Si Lot, nang kasama niya ang tsuhin niya, pinagpala siya, blines siya ng Diyos. Bakit? Kasi kasama niya ang Diyos. Dahil kay Abraham, kaya mamimili kayo lagi ng tatabihan at didilitan. Yes, God blessed Lot because God blessed Abraham. Kasi
Kasi nandun yung blessing eh. All things are parallel. Pag lumapit ka sa kalabaw na may putik, mapuputikan ka. Pag pumunta kayo sa kusina, sa flat, may uling ang mga kaldero doon, mauulingan ka. O, pag lumapit ka sa mga marites, balang araw, magmamarites ka na rin. Ganito, ganyan eh. May nagtatransfer yan eh. Eh, humiwalay, bumukod. Pag bukod niya, ang pinili niya ay lugar nung panahon na yun na civilized. Ang daming mga LGBT. LGBT? LGBT. Bala kayo. Ang daming ganon, homosexual, etc. Very rampant ang corruption. Nang tumira siya doon, nahawa na siya. Sabi ng, may dinalaw siya ng anghel ng Diyos para iligtas si Lot. Kasi nagpipray sa Abraham, yung aking pamangkin, kasi gugunawin ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. Hindi alam ni Lot, ang nakakaalam sa Abraham. Sabi ng anghel, ihililihin ba natin kay Abraham yung gagawin natin doon sa Sodom at Gomorrah? Di ang ginawa ng Panginoon, sa awa dahil kay Abraham, pinuntahan ng anghel yung Sodom para iligtas si Lot. Eto na ngayon nangyari. Nang tinanggap ni Lot, yung dalawang anghel nang pinapasok niya, according to that story, sabi ng mga taong bayan, may bisita ka pala dyan, ilabas mo mga bisita mo at sisipingan namin, etc. Ganyan. Huwag po, maawa po kayo, bisita ko po ito. Ito na lang pong mga anak ko ang sipingan ninyo. Imagine pumayag siyang pasipingan yung mga anak niya. Bakit? Kasi hindi na siya nakatayo sa salita ng Diyos. Then dumating yung time na papaulanan na ng Diyos ng mga asupre, kinaladkad ng anghel si Job at ang kanyang pamilya. Itong si Job, sabi ng anghel, si Lot, nang hinihila na sila, bilisan nyo, baka maabutan kayo at mamatay kayo dito sa siyudad ng Sodoma. Hindi, parang nag-aatubili pa siya na ayaw sumama sa anghel dahil sa kanilang kayamanan na napalago nila sa Sodom. Kaya anong nangyari, nakaalis man sila, hindi natiis ng asawa, nang bili ng anghel, walang lilingon, ang sino mang lumingon ay magiging haliging asin. Yung asawa niya ang naging haliging asin. Nakalabas si Lot at ang kanyang mga anak ng Sodom and Gomorrah na natupok ang lahat ng kanyang ari-arian at kayamanan. Wala siyang nabitbit paglabas ng Sodom and Gomorrah. Bakit? Hindi isinama ang Diyos. Napansin niyo mga kapatid, these are the biblical example. Tanong, Brad, pagkasama ba namin ng Panginoon sa aming pamilya, hindi na po ba kami magpe-fail? Magpe-fail pa rin. Kaya nga lang, alam ninyo kung paano tumayo, bumangon para maging successful. Hindi lahat ng taong nag-fail, nakakabangon. Yung iba, wala na, hanggang doon na lang sila, hanggang sa mamatay. Sinasabi ko sa inyo, failure is not the end of the word. It is the beginning, the challenge for us. Kapag kasama mo ang Diyos, kahit nag-fail ka, pagkasama mo, malaki pa rin ang posibilidad na maging tagumpay ka. Amen. Dahil baka tinuturuan ka lang ng Diyos. Amen, mga kapatid? Now, pangalawa po is, without God's involvement in our life will be ruined, just like Lot. And our effort will fail. Masasayang lang, mga kapatid. Lahat ng itatayo natin masasayang lang kung hindi rin tayo sasamahan ng Diyos. Pangalawa, the labor that fails unless God is our security. Maliban ng Diyos ang ating seguridad. Sabi ng Psalm 127 verse 1, again, unless the Lord builds the house, tapos na tayo doon. Dito na, sabing ganon, unless the Lord guards the city, the watchman keeps awake in vain. Kung wala ang tulong ng Diyos, sabi ng Biblia sa Tagalog, kung wala daw ang tulong ng Diyos, wala rin kabuluhan ang nagbabantay ng syudad. Walang saysay ang naroon na nakatayo na nagbabantay ng syudad. Sa lumang tipan, ang mga syudad ay meron po silang mga walls, pader.
katulad sa walls of Jericho. Ang walls of pader na yan, na matataas at malalapad, at meron silang tinatawag na watchman. Merong tore, tapos nandoon yung watchman. Iyon po ang nagpo-provide ng defense to conquer, defense to the conqueror sa mga invaders, sa mga gustong sumakop, gustong manira sa kanila. Yun po ang nagsisilbing signal. If someone was approaching or the enemies are approaching, siya po ang nagsisignal sa town, sa city, at yung wall na hindi basta-basta mapapasok dahil may mga gwardya at saka watchmen. Ano pong ibig sabihin nito? Which is why cities in the Old Testament had wall and watchmen standing guarding the town, the nation. Tingnan po ninyo. Ang bawat bansa, meron tayong mga radar. Radar. Ang radar ang nagsasabi kung mayroong papasok na mga foreign object or mga invader sa isang bansa. Magsisignal ngayon yon sa lahat ng mga military agency or offices para maging aware at magbantay at humanda para harapin at ipagtanggol ang kanilang bansa. Ngayon, di ba, tinan ninyo yung gera sa Middle East? Yung Ukraine at saka Russia, di pa rin sila tigil, nagkakagawan pa rin sila. At yung Israel at saka Palestine, nakita niyo, walang tigil din. Hanggang ngayon, di pa rin nahihinto. At pag dating pa ng panahon, lalala ng lalala yan at dadaming sa asaw-saw, magkakampi-kampi, etc. hanggang sa magkakaagawan. Hindi natin alam kung anong mangyayari dyan in the future. Pero ang pinapakita niyan sa atin is silang mga bansa na wala silang kapayapaan. Sa Pilipinas, meron din tayong ganyang problema doon sa West Philippine Sea, di ba? Nakita ninyo? Kulang na lang, kunin na tayo, di ba? Pero ganun talaga, ibig sabihin, we need security. All of us, people are looking for security. If you have a family, children, if you have a work, ang hinahanap mo security, di ba? Pag nagtatrabaho ka, ang dami tayong mga government agency, yung GSIS, SSS, etc., PhilHealth, ganyan. Para pagdating ng panahon, secured ka, may sasandalan ka, may tatakbuhan ka. Kaso ang bansa natin, ibang klase ang bansa natin, di ba? Dito rin lahat, di ba? Tayo, mga parents, ang inuuna natin, ma-secure yung family natin, yung mga anak natin, i-secure natin yung kanilang education, ganito ang kanilang buhay, maging maayos, maging mabuti, kahit hindi na sila maging sikat o maging mayaman o tanyag, basta mahalaga, okay lang sila, secured na sila. Nagkakaroon lang tayo ng peace of mind, kapanatagaan, at kakontentuhan kapag nakikita na nating secure. Pero mga kapatid, dito sa awit, sabi dyan, maliban na ang Diyos ang magbantay ng isang syudad, ang tagapagbantay ay mawawalan ng kabuluhan. So, ganun ang ibig sabihin nun. Protection from violence, mga kapatid, is one of our desire in life. Sinasabi ko ito sa inyo, mga kapatid, kahit anong success ang matanggap natin sa buhay, kung isa sa pamilya natin, o membro, anak, o kapatid, o magulang, ang makakaranas ng matinding violence, karahasan, aksidente, o pamiminsala, o krimen, ang sakit, mga kapatid. Napakasakit. So, kailangan talaga natin ng protection. Because our days are full of evil. Imagine, isipin na lang po ninyo, sino ba sa atin ang nasigurado na kapag lumabas ka, ay makakabalik ka sa bahay na wala kang galos? Sino nakakasigurado ng ganun? Wala. Kung makabalik ka, lumabas ka, nagtrabaho ka, pagbalik mo sa bahay, wala kang ganos, hindi ka na saktan, hindi ka na pahamak, hindi ka pinagtripan, blessing na yon. Ibig sabihin, iningatan ka ng Diyos. Di ba? Hindi lahat.
manood tayo ng balita, halos ang dami-dami, araw-araw, kahit sa ang sulok ng daigdig, sa probinsya, sa syudad, ang dami. Yung napapanood nating balita, pinipili lang nila yun. Kasi kung isasaksak nila lahat ang nangyayaring karahasan sa buong Pilipinas, hindi magkakasya sa TV, hindi magkakasya sa oras. Pipili lang sila ng mga magaganda, yung medyo nakakaantig na ika nga, kuha ng attention. So, yeah, because the days are full of evil. Ephesians chapter 5 verse 16, making the most of every opportunity because the days are evil. Sa Old English, the days are full of evil. Maraming nag-expect ng mga tragedies and troubles na nangyayari. Marami ang dumarating sa mundong ito na hindi natin inaasahan. Kaya sabi ni Jesus, maraming dumarating ng mga tragedies and troubles are happenings. Hindi yan inaasahan, nagugulat tayo. Yung Yolanda ba, inaasahan yun? Hindi, binulaga sila dahil madaling araw dumating yung Yolanda sa Tacloban. Sabi ni Jesus sa John 15:16 verse 33, sabi niya, I have told you these things so that in me you may have peace. Sa akin, magkaroon kayo ng kapayapaan. Para pag dumating sa inyong buhay in this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. In this world, marami daw tayong troubles. Unexpected tragedies and trouble. Because the days are full of evil. True security requires God's protection. Kaya sabi ng Psalm 91, sabi diyan, whoever dwells in the shelter. Pag sinabing shelter, silungan, takbuhan, kublihan. Whoever dwells in the shelter of the Most High, Almighty God, will rest in the shadow of the Almighty. Psalm 91 po ito. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan. Ang sabi dyan, whoever. Ibig sabihin, hindi pang general, pang-individual. So, para makaasa ka, nagpo-protectionan ka ng Diyos, you have to decide for yourselves. Gusto kang ingatan ng Diyos, ikaw ayaw mo namang pumasok sa kanyang malabay na pakpak. Gusto kang iligtas ng Diyos, ayaw mo namang kumubli sa kanyang pakpak. Ano makikita niyo dyan? Merong mother hen at mga chicks. Nasaan sila? Nagkukubli sila doon sa ilalim ng pakpak ng kanilang mother hen. Anong ibig sabihin yan? Protected sila ng malabay na pakpak. Ang tinutukoy ng psalmista sa 91, yung dalawang cherubim na magkatapat na nilililiman nila yung gitna na nandoon yung kaban ng tipan, which is the symbol of the presence of God. Na kapag ibig sabihin doon, kapag nasa presensya ka ng Diyos, the presence of God is our protection. Pag nasa presensya ka ng Diyos, na-overshadow ka ng dalawang pakpak ng cherubim, yun yung sinasabi ng Psalm 91, He who dwells in the secret place, in the shelter of the Most High, and abide in the shadow of the Almighty, at makapagsasabi, ikaw ang Panginoon, ang buog ko. Protected ka na noon, mga kapatid. Ang panawagan kasi doon, siya na naghahangad. Pero kung hindi mo hahangarin, hindi rin ibibigay sa iyo ng Diyos. Now, maybe may question tayo, why are those people na kahit nagsisimba na nanalig, napapahamak pa rin? Hindi natin kayang sagutin yan. Pero ang Diyos may purpose doon, mga kapatid. May purpose sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, kahit anak niya na tayo, may purpose pa rin ng Diyos. Amen ba? Amen. Yes, may layunin siya. Pero hanggat nandoon ka sa ilalim at nananatili ka sa kanyang presensya, nandoon ang pag-iingat niya. Ika nga, kung hindi ka man nakakaranas ng maraming blessing, promotion, pero wala ka namang sakit, masaya ka, nakakatulog ka ng maayos sa gabi.
Hindi ka laging nag-aalala, nakokontento ka, hindi ka tulad ng iba. Andiyan dyan na lahat. Ang gulo-gulo pa rin ng buhay, hindi pa rin masaya. Anong ibig sabihin nun? There is the Almighty God who protects you, who preserves you, who guides and guards you. Yun pong ibig sabihin nun. Habulin ko po ito mga kapatid. Unless God is a watchman, our efforts to protect our lives are futile. And while providing locked doors sa ating buhay and security system, don't leave out God. Huwag mong iwanan at pabayaan ng Diyos. Diba tayo, nagpo-provide tayo? Sino sa atin yung bumibili ng pagkamamahal ng mga door lock? May sabi pa daw, deadlock. Diba, deadlock? May door lock, may deadlock. Marami na ngayong klase ng lock. Ngayon, mga mayayaman, naka-remote na lang yung kanilang pintuan. Katulad ni Bill Gates, naka-remote na yung kanyang pintuan. Naka-built-in sa katawan niya, papalapit pa lang siya bukas ng pinto. Bakit? Lahat tayo gumagamit ng mga susi, kung saan natin dinatago yung mga mahalagang bagay sa buhay natin. Bakit? Just to protect us. Kasi kung may hinahinalang ng mga locked doors o mga susi ang paggagamitin natin, hindi tayo makakatulog, mag-iisip, pag-aalala tayo, kaya nga may mga deadlock, double lock, single lock, lock, etc. Bakit? Para pagtulog mo, panatag ka sa mga nanraransak ng bahay. At kung aalis ka, kahit iwanan mo ng 2 to 3 days, nagliwaliw ka, panatag ka. Bakit? Secured ka eh. Mga kapatid, lahat namang itong ginagamit nating mga lock system, hindi mo pa rin mapapagkatiwalaan. Bakit? Ang gagaling ng mga magnanakaw. Ang gagaling nila eh. Diba? Imagine yung mga vault ng bangko, napapasok pa rin nila, nakukuha nila. Now, ang ibig sabihin, maliban na ang Diyos ang nagbabantay, nagpo-protect sa atin. Kung hindi siya, mawawala ng kabuluhan lahat ng gagawin nating protection. What I mean is, we need God's divine protection. And the last one, the labor that fails is, unless God is involved in our work. Mapalad po tayo dahil may trabaho tayo. Believe me, mahalin ninyo ang inyong trabaho. Kahit nahihirapan at napapagod kayo, bigayan ng Diyos. Kaya mahalin nyo. Now, Psalm 127 verse 2, it says, it is useless to work so hard for living. It is vain to work so hard for living. Getting up early, ang aga-aga mong gumising. Sino ba mga maaga gumising? Mga fisherman, mga tindera. Sino ba? Mga farmers. Sino naman yung mga late na nang gumising? Pala kayo sa buhay niyo. Oh, and going to bed late at night. At kung tutulog na, mga siguro alauna, alas 2, alas 12, alauna, alas 2. At pagkatapos, for the Lord provides for those He loves while they are asleep. Sa Tagalog, di na dapat maghirap, magdibdib sa hanap buhay, agang-agang mag-umpisa sa trabaho, gabing-gabi kung matulog humimlay, pagkat pinagpapahinga, pinagpapala ni Yahweh ang kanyang mga mahal habang natutulog. Wow, what is the meaning of this? Totoo, may mga taong ang sipag-sipag, ang aga-aga gumising, pero wala rin nangyayari. Late na matulog kasi nga sa sobrang haba ng trabaho, wala rin nangyayari. May mga taong konti lang ang oras ng trabaho, pero ang daming nangyayari. Ba't ganun? Hindi ba kayo naguguluhan sa buhay? Sabi ni Prophet Elijah nang siya'y tumakas po siya, dahil sa banta ng Reyna Jezebel, punta siya sa Mount of Horeb, sa bundok ng Diyos. Ang layo ng kanyang nilakbay, ang layo ng kanyang nilakad, tapos napagod siya, nakatulog siya. Habang siya po ay nakatulog, sabi dyan sa verse 5 and verse 6, merong inihanda ang anghel na tinapay, ipinatong sa mainit na bato
at tubig. Ginising siya, sabi niya sa kanya ng anghel, gumising ka, marami ka pang mission, marami ka pang gagawin. Bakit ka natatakot? Bakit ka sumusuko? Dahil lang sa may threat, may banta sa buhay mo? Marami ka pang patatrabahuin, marami ka pang patatapusin na nag-aaral, marami ka pang ipapagawang bahay, marami ka pang... bakit ka humihinto na? Gi-give up ka na? Susuko ka na? Habang natutulog siya, pinag-provide siya ng pagkain ng Diyos. Kasi, kapag tayo po ay kulang sa time to relax, to sleep, kahit gaano ka kasipag, baliwala din. Mauuwi lang sa wala. Ang sabi dyan sa verse po na yan, tingnan niyo po, maliban na isama natin ang Diyos sa ating trabaho. Ang sabi dyan, may mga taong hindi po sila maaga gumising at hindi rin po sila late na matulog dahil sa kakatrabaho. Pero sabing ganon, pinagpapala ng Diyos ang kanyang mga minamahal habang natutulog. Listen. Nagtatakot ka, nag-aalala ka kung saan ka kukuha ng pera, pangbayad, etc. So, sa trabaho, kulang kinakapos ka ng budget, pero hindi mo alam dahil kasama mo ang Diyos, natutulog ka pa lang, nilalaan na ng Diyos yung pangangailangan mo. That's how simple is that? If God involves in your work, pero kung hindi, magkakanda-kuba-kuba ka lang sa trabaho, hindi ka makukontento. Bakit? Ang Diyos kasi, ibinibigay niya yung blessing ng mga masisipag, yung mga makasalanan pero masipag magtrabaho, binibigay niya yun sa mga anak niya na alin, na mga tapat sa Kanya at nagtitiwala sa Kanya. Amen. Hindi niyo ba alam, pwedeng gamitin ng Diyos ang ibang tao, pati ng kasalanan, para pagpalain tayo? Yan ang ganyan ng Diyos. Ang Diyos hindi nagkukulang, nagpapabaya sa Kanyang mga anak. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Tumaya tayo ng lahat. Kunin natin ang mga ating mga dala. Yakapin natin ang ating mga dala. Hallelujah. At taas natin, hawakan natin ang ating mga prayer request. Panginoon, marami pong salamat. Salamat sa mga words of encouragement sa aming buhay. Dahil alam po namin, in spite of our labor, our strength, and our trials and sufferings na nararanasan namin, Panginoon, sa aming pagtatrabaho, pati sa aming paglilingkod. Kung wala po kayo, Panginoon, ang lahat mauuwi lang sa walang saysay kabuuan. Kayo po, Panginoon, ang nagbibigay ng meaning, ng kahulugan, ng kulay, liwanag at sigla sa aming buhay kahit pa mayroon kaming mga pagsubok na nararanasan. Iba ang inihahatid ninyo, Panginoon, nang hindi magagawa ng mundo, ng material ng mundo, nagagawa niyo po sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, turuan niyo po kaming tumayo, manalig at magtiwala sa inyo na ang success, na ang tagumpay, Panginoon, ay may kinalaman sa inyong pagsama. May kinalaman sa inyong pangunguna, sa inyong gabay, Panginoon. Para maranasan namin ang tunay na kaligayahan, kapayapaan sa lahat ng ginawa at natrabaho namin, Panginoon. Upang maranasan namin ito, Panginoon, samahan niyo po kami. Tulungan niyo po kami at ipagkaloob niyo ang inyong favor sa amin. Dahil sinabi niyo yan, Panginoon, na inyo pong pinagpapala ang inyong mga minamahal, ang inyong mga anak habang sila ay natutulog. Napakabuti niyong Diyos, inaalala niyo lagi ang aming pangangailangan. Minsan hindi kami nakakatulog dahil sa aming pangangailangan, pero kayo po, Panginoon, ay naglalaan na ng pangangailangan namin habang kami ay natutulog. Kaya salamat dahil nakikita naman po namin tuwing umaga, araw-araw pag kami ay gumigising, una niyong binibigay ang aming hininga, ang buhay. Pangalawa, ang lakas
na gagamitin namin sa pagtatrabaho. Pangatlo, ang gabay at patnubay sa aming pagkilos, pagdidesisyon at bawat hakbang. Pagpalain niyo po ang lahat ng aming prayer requests, ang aming mga handog alay, kayo po ang magbalik ng gustong takan, siksik, litig at umaapaw. Pagpalain niyo po lahat ng aming mga dala, mga bag, panyo, tubig, langis, o ano pa man dito, mga mahalagang documents o pictures ng aming mga loved ones. Touch them, Lord, heals them, strengthen them, bless them. Pagpalain niyo po ang nagsiselebrate ng mga may kaarawan ngayon, Brother Insyong, Brother Gilbert, Sister Florence, Panginoon, at lahat pa, Panginoon, na nagdiriwang ngayong week na ito. Lord, hindi ko man sila ma-mention. Lord, may your divine favor be upon them. Dahil sabi ninyo, pinagpapala ninyo ang inyong mga anak habang sila'y natutulog. Lahat ng ito ay amin ang inamping sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. God bless you po. Pagpalain kayo ng Panginoon.